Ang kwentong ito ay galing sa ating tagapakinig na si Edmond Larawan. Karanasan niya ito mismo na nangyari noong 1999 sa lugar ng Santa Maria, Laguna. Tamang-tama ang kwento nating ito ngayong kakapalit lamang natin ng taon. Dahil noon, sa pagpalit din ng taon at ito nga ang taong milenyo, hindi inasahan ni Edmond ang isang pangyayari na magbibigay linaw sa kanyang kaisipan na kahit na nasa makabagong panahon na tayo'y nandyan pa rin ang mga nilalang na ilang libong taon nang nabubuhay sa ating mundo. Bukod pa rito, inakala niya na ang mga nilalang tulad ng mga engkanto at diwata, pati na rin ang mga aswang, ay katang isip lamang ng mga malilikot na imahinasyon ng mga sinaunang Pilipino. Pero hindi. Hindi ito kwentong bayan lamang dahil tandang-tanda pa niya nung gabing yun nang aksidenteng mag-cross ang landas nila ng isang aswang. December 31. Pagkatapos ng trabaho niya bilang isang manager ng hotel, nagmamadali siyang umuwi ng probinsya nila gamit ang kanyang kotse. Magmula Maynila hanggang Laguna'y alam niyang aabutin siya ng 5 hanggang 6 na oras. Dahil nga maraming nag-uuwi ang mga tao sa kani-kanilang probinsya upang magdiwang ng bagong taon na kasama ang kanya-kanya nilang pamilya. At hindi nga siya nagkamali dahil dumaan na ang 5 oras, nasa bayan pa rin siya ng Tanay na nasa probinsya ng Rizal. Alas 7 ng gabi noon at sa tansya niya'y aabutin pa nga ng 2 oras ang biyahe niya bago niya marating ang kanilang bahay. Alam niyang aabot naman siya bago mag-alas 12, pero hindi siya nagpasiguro, kaya minabuti na lang niyang maghanap ng ibang daanan upang maiwasan ng matinding traffic. At bago pa nga niya marating ang sikat na Tanay Adventure Camp, kumaliwa na siya. At dito nga'y balak niyang tahakin ang liblib na lugar kung saan tahimik dito, madilim at walang masyadong nakatira. Alam naman niyang nakakatakot ang daan na to pero kinailangan pa rin niya itong gawin para lamang madali niyang marating ang bahay nila. At nung nandito na nga siya, sandali pa muna siyang nanalangin na maayos sana niyang malagpasan ang lugar na yon. Gawa ng hindi naman prioridad na daanan ng lugar na to'y hindi pinagtutuunan ng gobyerno ang pagpapagawa ng sementadong daan dito. Kaya naman nung gabing yun ay dahan-dahan lang niyang binabagtas ang kalsadang ito. Wala namang problema ito kay Edmond. Mainam na to kesa sa mismong daanan papuntang bayan nila na talaga namang hindi gumagalaw ang mga sasakyan dulot ng matinding traffic. Habang binabagtas niya ang lugar na to, ibinaba niya ang bintana ng kotse niya upang makalanghap ng sariwang hangin. At dahil nga dito, ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin. Nakitang-kita din naman niya sa pagsayaw ng mga talahib na nadadaanan niya. Napakaaliwalas ng gabing yun at napakaliwanag ng sikat ng buwan. Nang bigla na lamang niyang naramdaman, kasabay ng dahan-dahan niyang pagmamaneho, ang mga yabag naman sa likod ng mga nagtataasang mga talahib na nasa tabi ng daanang iyon. Maliit lamang ang kalsadang ito na parabang kasya lamang ang isang sasakyan.
Kaya naman dinig na dinig niya ang mga yabag na akala mo'y tumatakbo habang sinasabayan ang pag-andar ng kanyang sasakyan. Hindi naman siya natakot habang nangyayari ito. Akala niya baka may kalabaw o baka lang na sumasabay ng takbo sa andar ng kotse niya sa likod ng mga nagtataasang talahib na to. Pero nagtataka siya kung bakit mahaba na yung itinatakbo niya. Ngunit itong mga yabag na kanyang naririnig ay nananatili pa rin dito. Hanggang naramdaman niyang bumibilis na yung mga yabag na yun at tuluyan na nga itong nawala. Sa pakiwari niya naunahan na siya nito dahil gawa ng lubak-lubak ang daan dito'y hindi nga siya makaandar ng matulin. Ilang minuto pang pagmamaneho niya ang dumaan sa lugar na may napakalaki at napakatandang puno ng akasya. Bigla na lang may taong tumalon mula sa sanga nito at diretsyong bumagsak sa harapan niya. Kaya naman agad siyang napapreno upang hindi niya masagasaan ang taong ito. Pero nagtataka siya dahil medyo may kataasan ng sanga na yun. Pero kita niyang wala man lang itong inindang kahit na ano. Dito nga'y nakayuko lang ang taong ito. Walang damit pang itaas. At nakabuka ang mga daliri na animoy handa itong mangalmot. Nanatili lang itong nakatayo na animoy wala sa katinuan. Kaya naman binusinahan niya ito ng binusinahan. Pero ilang ulit na niyang ginawa ito. Hindi man lang natinag ang taong iyon. Agad naman niyang ikinagalit ito dahil kung kailan naman naghahabol siya ng oras, tsaka naman may ganitong siraulong magtitrip sa kanya. Kaya ang ginawa niya nun, kinuha niya yung tubong nasa tabi ng upuan niya at tsaka nga siya lumabas ng kotse. Agad siyang nagpunta sa harapan ng kanyang sasakyan at dito'y pasigaw niyang pinapatabi ang taong ito. Itong tao naman na to, parang walang naririnig dahil hindi talaga ito gumagalaw doon. Pero nang bantaan na niya ito at sinabing, "Hoy, kung hindi ka tatabi, dalawang bagay lang ang mangyayari sa'yo. Papaluin kita nito o di naman kaya sasagasaan na lang kita. Tutal naman, nasa liblib na lugar tayo. Ano man ang gawin ko, walang makakaalam. Ano, hindi ka pa rin ba tatabi dyan?" Nang walang ano-ano'y, narinig niya na nagwika itong taong ito at ang sabi nito'y, "Ganon ba? Baka hindi mo kayang panindigan niyang sinasabi mo." Dahan-dahang iniangat ng taong ito ang ulo niya at nang tamaan ang mukha nito ng ilaw mula sa kotse ni Edmond, dito na siya nang nilabot ng sobra dahil hindi pala tao itong kaharap niya. Malalaki ang mga ngipin nito, pulang-pula ang mga mata at ang itsura nito'y para bang nahahawig na sa isang aso. Nanginig ang tuhod ni Edmond nang makita niya ang itsura ng nilalang na to. Hindi na rin siya makapag-isip kung ano na ang susunod niyang gagawin. Hanggang sa humakbang na ang nilalang na to at nagwika kay Edmond ng, "Ano? Bakit nawala yata yung tapang mo? Ako na lang ang lalapit para magawa mo yung sinasabi mo." Sa puntong ito, mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot. Kasabay ng paninigas ng katawan niya na para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Pero pilit naman niyang nilalabanan ito. Kaya nung isang dipa na lang ang agwat nilang dalawa, kahit na nanginginig pa ang pagkakahawak ng kamay niya sa dala niyang tubo, todo bigay pa rin niyang pinalo ang ulo nito. Pero matapos nun, lalo pang nanindig ang balahibo niya. Gawa ng sa kabila ng pagkakapalo niyang yun,
ni hindi man lang ito ininda ng nilalang na to. Wika pa ng nilalang na yun. Yun lang ba ang kaya mo? Wala na bang ilalakas yan? Ngayon, tama na ang paglalaro. Pinagbigyan na kita. Ako naman ngayon. Sabik na kami sa laman ng tao. Mahabang panahon na rin kaming nagtiis para hintayin ang pagkakataon na to. Ngayon, ito na ang takdang panahon upang gantihan kayong mga tao. Agad siyang dinakma ng nilalang na to pero gawa ng kanina pa nga delikado ang buhay niya. Kanina pa rin niya binabantayan ang bawat galaw nito. Kaya naman agad niyang naiwasan ang pagkadakma sa kanya nitong nilalang na to. Pero sa pangyayaring yun, bahagyang nahagip ng nilalang na to ang katawan niya. Kaya naman dito'y nagkaroon siya ng ilang mahahabang kalmot. Sa takot niya'y dali-dali siyang pumasok ng kotse. Sinarado ang bintana at agad niya itong pinaandar. Wala na siyang pakialam kung masagasaan man niya ito dahil hindi naman ito tao. Tinamaan naman niya itong nilalang na to at agad itong napailalim sa kanyang kotse. Bahagyang kumalog ang sasakyan niya na indikasyon naman na nagulungan nga niya ito. Hindi naman naalintana ni Edmund kung lubak-lubak man ang daan na yun. Wala na rin siyang pakialam kung masira man itong kotse niya, basta makalayo lamang siya dito. Nang bigla na lang niyang narinig na kumalampag ang ilalim ng kotse, kasabay ng biglang pag-amoy ng krudo. At dito nga niya naramdaman na nasa ilalim pala ng kotse niya itong nilalang na to. Walang tigil ang pagkalabog nitong ilalim ng sasakyan niya, kasabay ng pangangamoy ng krudo. Kaya naman napasambit na lang siya ng, "Putya, yung tangke ko, sinisira." Agad niyang naisip na kapag nawalan siya ng krudo, ito na ang magiging katapusan niya. Kaya naman sa abot ng kanyang makakaya, pinilit niyang makarating sa lugar kung saan ay may mga kabahayan na upang makahingi nga ng tulong. At maya-maya nga'y nakakita siya ng nag-iisang bahay. Kaya lalo pa nga siyang nagmadali at huminto sa harapan nito. Kita niya na may mga kalalakihan na nag-iinuman sa loob ng bakuran nito na waring magkakamag-anak. Kaya naman agad siyang bumusina upang kunin ang atensyon ng mga to. Nung napansin naman na siya, dalawang mama ang lumapit sa kanya at dito nga'y agad siyang tinanong kung may problema ba. Halata kay Edmund ang takot dahil namumutla na siya at pinagpapawisan pa. Agad niyang ibinaba ang bintana niya at saka siya nagwika ng, "Kuya, tulungan niyo ho ako. May halimaw sa ilalim ng kotse ko." Nagtingi na naman itong dalawang mama. Sabay tinignan ng ilalim ng kotse niya. At nang wala itong makita'y nagwika yung isang mama ng, "Wala naman pero may tumutulo sa ilalim mo. Amoy krudo nga eh. Ano bang nangyari? Bakit namumutla ka? Tsaka, saan ba ang tungo mo? Mabuti pa, halika muna sa bahay. Bumaba ka muna dyan para makainom ka ng tubig." Agad naman siyang bumaba dahil ito na ang pagkakataon para tignan niya ang ilalim ng kotse niya. Nung nakita naman na niya ito, dito niya nakumpirma na may butas nga ang lagayan ng krudo nito. Niyaya na nga muna siya ng dalawang mama na to na maupo na muna sa bahay nila at dito nga'y agad siyang binigyan ng tubig upang siya ay kumalma. Tinanong siya kung ano ba ang ginagawa niya dito. Nilapitan naman siya ng buong pamilya ng dalawang mama na to at dito nga'y pinakinggan
ang ikinuwento niya. Matapos niyang ikwento ang lahat, wika naman ng matandang lalaki na siyang magulang nitong mga mamang tumulong sa kanya. Aswang, iyo, aswang yang halimaw na tinutukoy mo. Ay, dumating na nga ang kinatatakutan namin noon. Tanong naman ng isang mama. Tatay, ano ho ba yung tinutukoy ninyo? Sagot naman nitong matanda. Anak, alam nyo naman na dito na ako ipinanganak. At nung bata pa ako, usap-usapan na dito ang mga aswang na yan. Makinig kayo. Nung araw, diyan sa kabundukan humahanap ng pagkakakitaan ang mga naninirahan dito noon. At isang beses, mayroong lalaki noon ang nakaharap mismo ang isang aswang. At ang tao na to, kilala noon bilang manggagamot. Kaya naman napatay niya ang aswang na to. Pero matapos nun, napuno na lamang ng hilakbot ang buong lugar na to dahil maraming taga rito ang nakakita ng pagsugod dito ng buong lahi ng mga aswang na yon. Pero mabuti na lamang ay walang ginawa ang mga to dahil nandito nga ang manggagamot upang protektahan ang lahat ng naninirahan dito. Marahil ay ipinakita lamang ng mga aswang na yon kung gaano sila karami. Pero bago pa nga bumalik ng bundok ang mga aswang na to, nag-iwan ito ng babala na, maswerte kayo ngayon dahil may nagpoprotekta sa inyo. Pero kapag dumating ang panahon na namatay na yang pumoprotekta sa inyo, babalik kami para tapusin ang mga buhay ninyo. Kaya naman natakot ang karamihan ng mga naninirahan dito sa babalang iyon. At ito nga ang dahilan kaya pinili nilang iwanan na lang ang lugar na to. Kaya naman kung napupunan nyo, wala kang makikitang bahay dito bukod lang sa bahay na to. Ikinagulat naman ni Edmund ang pahayag nitong matanda dahil hindi niya akalain na sa panahon na to nabubuhay pa rin ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Hanggang maalala niya na malapit na palang sumapit ang 12:00. Kaya naman agad niyang tanong, Teka, anong lugar ho ba to? Kailangan ko nang umuwi. Malapit nang magbagong taon. Wika naman ng mama dito. Nandirito ka sa hangganan ng Tanay at Santa Maria, Laguna. Saan ka ba umuwi? Sagot naman niya dito. Tamang-tama pala. Taga Santa Maria lang din ako. Kaso, hindi ko alam kung papaano ako uuwi ngayon. Sira na yung kotse ko at malamang wala na ring krudo yan. Wika naman ng matanda. Malapit lang pala. Hindi bale. Iwanan mo na lang dito yung kotse mo at ipapahatid na lang kita dito sa anak ko. Kaya naman dito nga'y inihatid nga siya ng isang mama gamit ang motor nito. Nakauwi naman siya ng bahay nila bago nga sumapit ang bagong taon. Pero imbis na tuwa ang dala niya, takot ang namumutawi sa kanyang kaisipan dahil hindi siya makapaniwala na makakakita siya ng aswang sa taong milenyo. Ayun oh, ayos! Siya nga pala, paumanhin kung medyo iba ang boses ko May trangkaso kasi ako ngayon Kaya hindi ko na rin muna papahabain ito Yun lang muna.